Care Cool Wind drops up to 30% off. Fight off the heat with Active Cool for a cool and fresh kind of clean. Get your pH Care now. Kumpleto ka sa may init na balita at masayang tsikahan. Kasama ang unang hirit at PH Care Cool Summer. Laging on the go? Mag-new Crucible Power C Chewables for adults. Nagbabalik po ang unang balita, isang babae po nasugatan matapos mahagip ng pampaserong jeep sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Narito ang report ni Oscar Oida. Halatang nasalanganing sitwasyon ang babaeng ito nang responde ng mga rescuer sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Alauna ng madaling araw, nagkabali-bali ang buto ng babae matapos unang mahagip ng isang pampaserong jeep. Mangyari, ayon sa mga saksi, literal raw na nakipagpatintero ang biktima sa jeep. Ganyan ugali niya, nakahiga talaga yan sa kalsada. Basta malasing siya, nakahiga lang yan, nakalumpasayin sa gitna. Hindi raw itong kauna-unahang pagkakataon ng ahas na makipaglaro kay kamatayan ang biktima sa kalsadang ito na minsan ang tinaguri ang killer highway. Pero kung tutuusin, maayos naman daw ang naturang babae. Yun nga lang. Lagi po lasing ang babae yan. Minsan nga po nagwawala yan dyan eh. Tapos pag pag nakainom nga, yun nga, tamang gala dyan sa highway, minsan na gitna talaga yan eh. Walang inaksiyang sandali ang mga rescuers sa paghatid ng biktima sa ospital. Agad naman sumuko sa mga otoridad ng driver na nakasagasang jeep at kasalukuyan ay sumasa ilalim na sa investigasyon. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Resealing at recalibration ng mga taxi nagtatapos ang plaka sa 0 at 5. Isasagawa ngayong araw. Mula sa Quezon City, may live report si Dano Tingkungko. Dano? Rhea, ngayong umaga nga nakatakdang simula ng huling bugso ng recalibration at resealing ng ilang mga metro ng taxi alinsunod sa taas pasahe na ipinatupad ilang buwan na nakararaan. Kaninang alas 5, sinimula ng papasukin ang ilang mga taxi dito na nakapila sa labas ng LTFRB depot dito sa Balintawak mula pa kagabi. Ang huling mga plaka nakaschedule para sa resealing ngayon at recalibration ay ang mga nagtatapos sa numerong 0 at 5. Pero may ilang mga taxi na nakapila rito na hindi 0 o 5 ang plaka. Ayon sa pakikipag-usap natin sa ilang mga taga-LTFRB dito, karamihan sa mga nakapila ngayon ay mga lumagpas sa kota kahapon. 300 na taxi lang kasi ang ire-recalibrate at ire-reseal ngayong araw. First come, first serve basis ang sistema at sakaling hindi umabot sa 300 ang bilang ng taxi na magpapareseal o magpaparecalibrate ngayon ay hanggang alas 3 lang ang magiging serbisyo alinsunod na rin sa nakapaskil dito sa labas ng depo. Kaya naman ang mga taxi driver na tulad ni Danilo Abarquez, alas 10 pa kagabi nakapila rito. Okay lang daw na mawalan siya ng oras sa biyahe lalo't pang-apat siya sa pila ngayong araw. Kahit daw kasi dumami ang pasahero niya nang magsimulang ipatupad ang taas pasahe, nasakta naman daw ang kita niya dahil sa lumalaking gasto sa LPG. Lalong nadagdagan, kaya laging pagdurusa, nadagdagan din sa amin. Kasi kada babangan nila, masama yung loob namin kasi nababawasan yung kita namin. Yung boundary to? Okay lang naman yung boundary, kaya lang medyo mabigat nga dahil nga mataas yung boundary namin, mataas yung LPG, yung income namin mababa. Rhea, bukod sa recalibration, dito rin sa LTFRB gagawin ang testing, resealing at pag-road test sa mga taxi na na-recalibrate at na-reseal ang metro para masigurong tama ang magiging patak ng mga bagong metro. Paalala ng ahensya sa mga taxi driver na magpaparecalibrate ngayong araw, siguraduhin ang metro ninyo ay nakakapag-imprenta na ng mga resibo para iwas aberya sa recalibration ngayong araw. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Nagulat live mula sa Quezon City. Samantala, hindi pa rin daw nagbabago ang posisyon ni Pangulong Noynoy Aquino tungkol sa kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Sa akin naging panayam sa Pangulo sa programang Tonight with Arnold Clavio, napag-usapan din namin ang kanyang mga libangan sa kabila ng mga kinakaharap na problema ng bansa. Narito ang aking report. Sa akin naging panayam kay Pangulong Noynoy Aquino sa programang Tonight with Arnold Clavio, muli niyang pinagtibay ang kanyang posisyon tungkol sa kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Paulit-ulit ko sinasabi,
yung Estado may responsibilidad na paalala sa mga magiging magulang na meron silang obligasyon sa kanilang mga anak. Yun ako eh. Pagtapos mag-educate ng Estado, nasa konsensya ng bawat mag-asawa kung paano nila palalakihin yung mga anak nila, gaano kalaki yung kanilang pamilya. Mr. President, yung pananon nyo ba yan nakarating po sa simbahan? Dahil parang ang reaksyon naman nila sa iyo, parang personal yung mga pag-atake, no? Pati pag-aasawa mo, pinapakilaman. Eh, hindi naman ho yata natin masabing sinabi na isa o dalawa. Oo. Eh, yun ang Yun ang pananaw ng simbahan. pangkaharatan, oo. Dahil, in fairness, si Cardinal Rosales, nabanggit ko, sabi ko, maganda ho yata magkaroon tayo ng dialogue. Pero sa kabila ng mga isyong kinakarap niya, walang pagsisisi si Pinoy sa pag-upo niya bilang Pangulo ng Bansa. Meron mo bang parang regret o pagsisisi na napasaba kayo, no? A year ago dito sa eleksyon na ito? Yung, wala naman ng regret. Para marami naman tayong expectations. For instance, yung kakawalan ng freedom. So yung detail, yung gaano kawala ng freedom. Medyo nakakasanay-sanayan na natin to. Sa mga good news yun, pero mabibigat pa rin na good news yan eh. Paano nyo binibreak yung isip nyo? Meron ba kayong hobby? Yung biking ko. Tapos meron din yung shooting, meron din yung bilyar. Sagutin mo na nga yung mahilig ka rin sa PSP. I've never played. I never played the PSP. Xbox, mga ganun. Lalabas daw yung edad ko, nung nakakalaro tayo ng Atari pa uso. Abangan ang kabuuan ng aming eksklusibong panayam kay Pangulo Aquino sa Tunay with Donald Clavio ngayong Martes alas 10:30 ng gabi sa GMA News TV. Samantala, bad news po sa mga motorista dahil tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo ng Shell, Chevron at Total. Simula kaninang alas 6 ng umaga, piso at 40 sentimo kada litro ang dagdag singil sa unleaded gasoline. Piso naman ang dagdag presyo sa regular gasoline at 30 sentimo kada litro sa kerosene. Mamayang alas 12 ng tanghali naman magpapatupad ng kaparehong halaga ng price hike ang petrol. Ang pagtaas ng presyo ay bunsod pa rin daw ng pagmamahal ng krudo sa pandaigdigang merkado. Wala pa namang abiso ang iba pang kumpanya ng langis kung susunod sila sa gas price hike. Tatlong sibilyan patay sa pagsabog ng bomba malapit sa istasyon ng pulis sa Iraq. 14 naman ang sugatan sa pagsabog ayon sa kanilang Interior Ministry. Isang bus ang pinaka-napuruhan sa pagsabog ng bomba. Naganap ang pagsabog ilang oras matapos i-anunsyo ni US President Barack Obama ang pagkakapatay sa lider ng Al-Qaeda na si Osama Bin Laden. Maraming prutas ang patok ngayong summer tulad ng pakwan, pinya at melon. Bukod kasi sa refreshing na, meron pa ho itong mga dalang health benefits. Narito ang report. Sa nakakapasong init ngayong summer, hindi na lang pala mga pampalamig ang panlaban ng mga Pinoy, kundi mga healthy at refreshing na prutas. Kasi mainit, mas maganda ito sa katawan. Aalis ng mga stress. Sarap. Ano kasi ito eh? Maganda sa katawan. Saka mainit ang panahon. Maganda sa init. Kaya naman happy lagi itong si Jack. Nagtitinda ng pakwan at pinya, mga tinaguriang summer fruits o prutas na tuwing tag-init na mumunga. Tumatamis niyan habang tag-init. Kaya mabilis siya. Araw-araw maaga siyang namamakyaw ng mga prutas sa palengke para maibenta ng patingi sa kanyang fruit stand. Sa halagang 10 piso kada hiwa, matitikman na ang masasarap at makakatas na prutas na ito. Pero hindi lang masarap at abot kaya ang mga ito, kundi mabisang panlaban din sa heat stroke at dehydration, ayon mismo sa National Nutrition Council of the Philippines. Nakaka-prevent ito ng dehydration at saka basically para sa skin, para manatili yung natural glow ng skin. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Unang chika na tayo mga igan. Narito na po si Luan D. Luan. Salamat, Igan.
Igan, ilang Hollywood celebrities hindi napigilang mag-react sa balitang patay na si Osama Bin Laden. Sa kanyang Twitter account, sinabi ni Arnold Schwarzenegger na ipinagmamalaki niya ang mga sundalo ng Amerika para sa kanilang tagumpay. Sa tweet din, ipinahayag ng dating Spice Girl na si Melanie Brown ang kanyang tuwa sa nasabing balita. At sa isa pang tweet, nagpasalamat din siya sa mga sundalo. Isa rin sa mga nag-tweet si Lindsay Lohan. Ang kanyang short and sweet message, Go USA! Samantala, Charlie Sheen at Brooke Mueller officially divorced na. November 2010 na mag-file ng divorce si Charlie. Brooke gets $55,000 o 2.3 million pesos a month bilang child support sa dalawa nilang anak na sina Bob at Max. Bukod dito, nakakuha rin siya ng mahigit $1.7 million mula kay Charlie bilang share niya sa kanilang conjugal property. I'll be back with more showbiz updates, so don't go away. Igan? Salamat doon, makibalita naman tayo sa daloy ng trapiko. Narito po si Laban Jover. Love! Hello there, Igan! Mga kapuso, ito na po ang ating kasadahan. Medyo mainit-init na po ang ating panahon. Mainit-init din po kaya ang ating sitwasyon sa kalsada. Eto na, silipin nyo na po mga kapuso. Unahin na po muna natin ang kahabaan po dito sa may Loton area na tuloy-tuloy pa naman mga kapuso. Maski po yung mga patungo ng Quiapo area at patungo po ng Espanya ay wala pa naman po problemahin. May kita rin po ninyo sa inyo mga telebisyon ng EDSA Kamuning flyover sa kanang bahagi sa itaas. Nagkakaroon na po ng napakahabang pila. Ang aga-aga niyan, Santa Cruzan mga kapuso. Nahihirapan na po makalusot ang ating mga motorista going to Southern Makati area. Yung mga patungo naman ng Norte, tuloy-tuloy naman. Sa may McKinley Road sa ibabang bahagi naman po, makikita ho natin ngayon ang kaliwang bahaging lane. Yan ho ay patungo ng Bikutan. Nagkakaroon na rin po ng pagbagal. Ay usad pagong na rin po mga kapuso. At yung patungo naman po ng C5, medyo maganda-ganda po ang kanilang pagbiyahe dyan sa area ng McKinley Road. Sa Ortigas Avenue naman po mga kapuso, ang ating nasa site ay yung nasa kanan. Patungo po yan ng Pasig area and Antipolo. Wala hong problema. Mas po yung kaliwa, wala rin hong problema. Okay, nako! Para naman po sa reaksyon ng ating mga driver, kanina ay nagtanong-tanong tayo kung ano nga bang kanilang reaksyon tungkol dun sa mga smart cards na ipinamimigay sa kanila. Ito po, panoorin nyo. Mas maganda kung sa amin, baba muna, rollback na lang yung sa krudo. Kasi nagtataasan wala din kung sa card, baka mamaya maging negosyo lang yan. Baka mamaya mapili lang din yung bibigyan. Baka hindi lahat mabigyan. I-rollback na lang. Oo. Maganda nga sana may ganun may yung smart card ba yun? Oo. Kasi malaking bagay din yun, 1,050 kapan. Malaking bagay din. Ayan mga kapuso, ang ating update sa ating mga kalsada sa Metro Manila. At ako pa rin po yung nag-iisang reyna ng kalsada, Laban Universe. Paano ba dyan, never of fine? Balik sa'yo, Igan. At ang hirit namin mamaya, rider tumilapon mula sa kanyang motorsiklo matapos sumalpok sa taxi sa lungsod ng Maynila. At tatlong hinihinalang magnanakaw, arestado sa Bulacan. Narito na po sina SL